Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng mga gawa ay atin pong tutunghayan ang atin pong topic for today. Our topic still is in Acts chapter 4. Ngayon po ay sa verses 32 hanggang 37 naman tayo. At ang pamagat po ng ating pag-aaral, The Beauty of Spirit-Filled Unity. Makikita po natin ang resulta ng persecution sa buhay ng iglesia. Yung unang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo sa kasaysayan po ng sulat ni Luke sa aklat ng mga gawa. Samahan niyo po ako at ating basahin ang mga talata. Acts 4:32 hanggang 37. All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. From time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means sons of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito ay ating pagbubulay-bulayan. Binasa po natin ang Acts 4:32 to 37. Atin munang tingnan ang context ng 4:32 to 37. Ano po ba ang pinanggalingan o yung konteksto nito? Ang pinanggalingan po ng atin pong binasang talata ay naganap pagkatapos na magkaroon ng healing na naganap doon sa portiko ni Solomon sa Acts chapter 3, kung saan ang isang lumpo ay nagkaroon ng kagalingan sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo at ang naging instrumento ay si Peter at si John. Sinabi ni Peter at ni John, "Silver and gold wala kami, pero yung meron kami, ito ang ibibigay namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, tumayo ka." At nagkaroon po ng himala ng kagalingan at ito'y nagbunga pagkatapos ng kalakasan ng loob ni Peter na mag-preach at dahil doon, marami ang nanampalataya. Subalit ito'y nagkaroon ng matinding implication doon sa mga namumuno sa relihiyong Hudyo. Nagalit sila at kinuwestiyon ang kanilang pangangaral. Kanino ba raw kapangyarihan ng galing ang kanilang pangangaral? Saang otoridad sila nangangaral? At sinabi nila ito ay sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil doon, pinatawag sila sa Sanhedrin, inusig, ito po yung Acts 4:1 to 22, at tinanong sila pinagbawalan sila na wag nang mangaral. The apostles were threatened and commanded not to speak in the name of the Lord Jesus Christ. But instead of retreating, instead of shying away from preaching the word, they gathered with the believers and they prayed. Ito po yung sa Acts 4:23 hanggang 31. Ito po yung pinag-aralan natin kahapon. Na sa halip na sila'y tumahimik, ang hiniling nila sa Panginoon sa prayer ay hindi ang mawala yung persecutions, hindi yung mawala yung sagabal, subalit ang hiningi nila sa Panginoon, bigyan sila ng lakas ng loob, ng tapang na mangaral pa more. Ano po? So, they did not ask for safety bilang balik-aral, but they ask for boldness to proclaim the word of God. So the Lord answered their prayer by filling them with the Holy Spirit. Napuspos sila ng kapangyarihan at ang naging unang bunga nito,
they continued to speak the word with great power. So the early church was not perfect, mga kapatid. But the early church was so powerful. Now, ang tanong what made it so powerful? It wasn't their wealth. It wasn't the political influence or great buildings na nagtatayugan. Wala sila nun. Instead, kung anong meron sila, it is the work of the Holy Spirit producing unity in them, and their unity produced generosity of heart, and it brought grace among believers. Kaya, in Acts 4:32 to 37, we see a beautiful picture of what the church looks like when it is filled with the Holy Spirit. Ano ba ang larawan ng simbahan na talagang puspos ng Espiritu Santo? At dito po sa Aklat ng Mga Gawa, 32 to 37, makikita natin ang larawan ng simbahang ito. Luke shows us that the gospel doesn't only change how we relate to God, the gospel also changes how we relate to one another. Ngayon po sa panahon natin, nakikita natin na ang sinasabing kapuspusan daw ng Holy Spirit sa buhay ng iglesia at ng mga mananampalataya ay yung mga ginagawa ng maraming mga Pentecostals ngayon. Meron daw mga healing, mga wonders na nakikita, pero wala naman tayong nakikita. Linggo-linggo may mga churches gumagawa sila ng healing crusade. Meron pa nga pong mga healing ministries na sinasabi, pero meron po ba tayong nakikita? Lagi po na merong mga pangako ng mga kagalingan at mga himala dahil ito daw ay tanda ng kapuspusan ng Santong Espiritu, pero wala naman pong authenticated. Si Benny Hinn, gano'n na katagal na gumagawa siya ng kanyang mga healing miracles. Walang na-prove ang medicine kahit isa na talagang cancer na gumaling, patay na nabuhay, o yung may problema sa kidney na hindi na dialysis, na hindi na nag-transplant. Wala namang ganon. Lahat po ay puro show, puro lamang hype, puro lamang po pagpapakita ng meron pero wala. Lahat po nung mga sinasabing mga preachers ngayon na gumagawa ng himala, lahat po yan scam. Name it. Sabihin niyo po kung sino yung preachers. Pentecostal preachers na talagang nakagagaling kahit yang si Eddie Villanueva. Sa Pilipinas, yan yung mga yan. Sina Carillo, yung nandun sa Davao, yung si Teves. Lahat po yan ay mga bulaang guro. Yung mga himala na sinasabi nila hindi totoo. Lahat po yan ay scam ng relihiyon para lang paniwalain ang mga tao na sila'y puspos ng Espiritu Santo. Huwag na tayong lumayo sa pag-aaral at tingnan na lang po natin. Ano po ba ang naging epekto ng kapuspusan ng Santong Espiritu sa isang iglesia? Ang iglesyang pinapangunahan ng Panginoon ayon sa ating pinag-aaralang talata. So puntahan po natin ang Acts chapter 4:32 to 37 at isa-isahin po natin itong pag-aralan. Sabi ng talata sa verse 32. So now the full number of those who believe were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common. Ito ang unang larawan ng Spirit-filled church. The Spirit-filled church bilang main point ng ating pag-aaral ay puno ng pagkakaisa. The Spirit-filled church is a church that is filled with unity. The believers were at one heart and soul. Merong kaisahan ng puso at ng kaluluwa. Yan ang palatandaan. Hindi ang pagulong-gulong, hindi ang pagsasalita ng mga hindi maintindihang mga salita, hindi ang mga kung ano-anong sinasabi nilang miracle. Ang palatandaan ng isang iglesyang puspos ng Santong Espiritu'y unity in heart
and in soul. So this unity was not man-made. Madali naman pong gumawa ng man-made unity. Yung mga NPA, nagkakaisa naman yan. Yung mga liberal, nagkakaisa naman yan. Yung mga laban sa gobyerno, they have unity. Yung mga kontra para patayin ng mga Israelita, they have unity. Yung pong mga false prophet, they have unity. Yung mga false teachers, they have unity. Yung mga kulto, they have unity. Pero ito pong unity na binabanggit dito was not man-made unity. It was a spirit-given unity. It was uniformity, o it was not uniformity, na ibig sabihin pare-parehas yung isipan, na nagkakaisa sila ng isipan. Hindi po yun ang pinupunto rito. Kundi ang pinupunto po ritong unity ay deep spiritual fellowship grounded in Christ. Unity grounded in what the Lord Jesus teaches them. So Jesus prayed for this sa John chapter 17 verse 21 bago siya umakyat sa langit. Ang kanyang panalangin, Ama, nais ko na sila'y maging isa gaya natin na iisa. Kaya po itong prayer na ito ng Panginoong Hesukristo for His disciples sa John 17 ay nagkaroon ng katuparan dito po sa Acts chapter 4:32. The full, look at the word, now the full number of those who believe. Ano pong ibig sabihin ng full number of those who believe? Ibig sabihin, lahat ng mga nanampalataya. They were of one heart and soul. And no one said that any of the things that belonged to him was his own. Natutunan ng mga alagad yung aral ng Panginoong Hesukristo na ang mensahe ay ang pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa at pag-ibig sa kapwa gaya ng iyong sarili. And that is the ground where this unity is rooted. It is rooted on the desire to fulfill the law of the Lord. Na ibigin siya ng buong puso, buong lakas at kaluluwa at ibigin ng kapwa gaya ng sarili. So, yung true unity in the church is not based on culture. Hindi palibasa pare-pareho silang Filipino, nagkakaisa sila. Hindi palibasa pare-parehong Ilocano, pare-parehong taga-Visayas, taga-Mindanao. Hindi ganon. Hindi sila nagkakaisa because of culture. Hindi sila nagkakaisa because of status. Lahat mayaman, lahat mahirap, o lahat ay may kaya. Hindi po ganon. In fact, kung titingnan niyo po ang simbahan na merong ganitong klase ng demarcation, have you been to the churches in the Philippines na mga mayayaman? No? Ewan ko kung nakarating na kayo dun sa mga mayayamang simbahan na fellowship kung tawagin. Makikita nyo yung mga boss, yung mga amo, nandun sila sa main sanctuary. Ngayon, nasaan naman yung mga driver, yung mga yaya, yung mga katulong? So they have a separate place. Kaya makikita nyo, dun pa lang magkahiwalay na sa simbahang yon ang alta sosyedad. Yung mga nasa taas ng laylayan, iba ang kanilang place sa worship. Yung mga yaya, caregiver, yung mga driver, iba yung kanilang place sa worship. Kitang-kita mo na ang difference. Pero dito, yung spirit-filled church na puno ng unity, ang pagkakaisa nila ay hindi nakabase sa culture, sa status, or preference. Kung hindi nagkakaisa sa pananampalataya. They have one shared faith in Christ. At ito po, mga kapatid, ang isang solidong palatandaan ng isang iglesyang puspos ng Espiritu Santo. So bilang application, do we reflect this unity in our church today? Wala bang division sa pagitan ng matalino at hindi nag-aral? Wala bang division sa pagitan ng mga mayayaman o nagtatrabaho sa magandang kumpanya kaysa dun sa hindi kagandahang kumpanya?
Wala bang umiiral ang mga personal agendas lang? Hindi ba nangingibabaw yung pride na kung saan ito ang nakapagpapahina sa witness at pagiging halimbawa ng iglesia? Tandaan natin mga kapatid, unity is not optional. It is part of our testimony to the world. Unity as a church is not optional. It is part of our testimony to the world. Ang palatandaan ng puspos ng Espiritu Santo ay hindi lamang unity. Makikita rin natin, ang unang iglesia ay tinawag na Spirit-filled Generosity Church. Makikita natin yung generosity bilang ikalawang tanda ng kapuspusan. Tandaan, hindi panginginig, hindi speaking in tongues, at hindi kung ano-anong kagaya ng itinuturo ng ibang mga simbahan. Ang puspos ng Espiritong Iglesia manifested ang unity, and then second, evident ang generosity. Acts 4:32-35, and all the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. So, yan po muna ang ating babasahin. They viewed their possessions not as personal treasures, but as a tool for blessing others. Ito po yung turo natin sa pananampalatayang reform. Alam niyo po, pag ika'y pinanagana ng Diyos, pinagpala ka ng Diyos, ng mga bagay na material, ang una at pangunahing layunin nun ay magamit ang kayamanan na yon para sa kaluwalhatian ng Diyos. Hindi para paramihin ng paramihin para lang sa iyong personal na agenda. Hindi lamang para sa iyong personal na kaginhawahan. Dapat maintindihan ng lahat ng mga mananampalataya, and let us view our possessions not as personal treasures, kundi instrumento for blessing others. Kaya ako po'y namamangha sa mga tao na sa kabila nung hindi naman sila totoong mayaman, pero sila pa yung mga generous when it comes to the work of the Lord. Naglalaan sila ng bahagi ng kanilang mga tinatangkilik para sa gawain ng simbahan, para sa mga pagmimisyon, para sa pagsuporta sa mga misyonero at sa mga manggagawa. Kasi ito po yung palatandaan ng Spirit-filled. Nakakakita po tayo ng tao, nagsasalita ng kung ano-anong wika, sinasabi na siya ay nagpa-prophesy ng kung ano-ano, pero ubod naman ang damot. Napakaraming kayamanan, nagtatamasa ng limpak-limpak na salapi, tapos sasabihin, Spirit-filled siya, puspos siya ng Espiritu Santo, pero hindi man lang makatulong para sa ministeryo ng Panginoon sa pagdamay. Mga kapatid, huwag niyong kalimutan, sa Aklat ng Mga Gawa, ang pangunahing naging unang ebidensya ng Spirit-filled Church ay unity, ikalawa, generosity. So they did not claim exclusive ownership. Alam naman natin yan, basic yan sa Christian faith, na ang lahat ng ating tinatangkili kay katiwala lang tayo, hindi atin yan. Tayo po'y katiwala ng kaninong pagmamayari ng Diyos ang lahat. Even our own breath, even our own life. At dito po sa talatang ating binasa, no one said that any of the things that belonged to him was his own. So needs were met because the Spirit moved believers to share freely. Mga kapatid, hindi ipinag-utos. Wala tayong nabasa dyan na pinagkasunduan ng 12 mga alagad na kunin yung mga ari-arian ng mga miyembro. Walang ganon. Walang batas na nagsabing ganon. But because of the Holy Spirit at sa kapuspusan ng Holy Spirit, ang mga tao'y nagkusa. Kaya po yung pagbibigay hindi pinipilit. Ito'y kusa. Yung pong generosity, hindi idinidemand. We cannot force people to be generous.
Kaya yung mga pastor na nagsasabing, o kayo, magbigay kayo ng ganito, may pagawain tayo. Magkano ang pago mo? O yung pledge mo, magkano pledge mo? Mag-pledge ka ng ganito. Hindi po pinipilit. Kasi yung generosity ay udyok ng Santong Espiritu. At maniwala man kayo o hindi, kapag ang Espiritu Santo ang kumilos, higit na makapangyarihan yon kesa sa panguuto ng mga pastor sa pulpito. Amen po ba mga kapatid? So this is not communism. Yung communism kasi forced yon. Forced redistribution of wealth. Talagang by force kukunin ang iyong mga kayamanan at hahati-hatiin doon sa iba. Hindi ganito ang ating makikita sa gawaing ito na nangyari sa aklat ng mga gawa. Yung mga nagpo-propagate po ng communism, ginagamit nilang example yan eh. Sabi nila, noon nga si Jesus nga, nung itinayo ang kanyang iglesia, communism yun eh. Lahat ng pag-aari nila, dinala nila sa church. Pero it was not imposed. Hindi forced redistribution. Ang makikita natin dito, voluntary generosity out of love, and this is the work and the feeling of the Holy Spirit. Amin mga kapatid, kinaklaro natin ang bagay na ito. Kaya ang biblical insights, 2 Corinthians 9:7 reminds us, God loves a cheerful giver. Walang cheerfulness sa communism. Yung communism, nagtrabaho ka, yung kinita mo, kukunin ng gobyerno, hahati-hatiin doon sa mga hindi nagtatrabaho. Hindi po yun masaya. At dito po makikita natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 4, verse 32 hanggang 37, na dito, punong-puno sila ng ligaya habang ibinibigay ang kanilang resources. By the way, paglipat natin ng chapter 5, makikita natin dito ang unang mga tao na kunwari ay ibibigay pero hindi ibinigay. At ano nangyari sa kanila? Yung mag-asawa, si Ananias at si Safira. Sila'y nangamatay. Bago natin yung puntahan bukas, dito muna tayo sa preliminary na nangyari. Ano po? So, ang sabi po, God loves a cheerful giver. So, in the Reformed perspective, this generosity flows from grace received in Christ. Bakit tayo nagbibigay? We give because He first gave Himself for us. Yun ang prinsipyo. Kaya naman tayo nagbibigay kasi binigyan tayo. Mga kapatid, hindi ka uobligahing magbigay. Pero pag ikaw ay mayroon na katulad ng isang basong patuloy na sumasahod sa daloy ng tubig para inumin, yung punong-puno ka na at umaapaw na hindi mo na mainom, anong gagawin mo doon? Aaksayahin mo ba yon? Hindi. Padadaluyin mo yon sa nangangailangan. Iyon yung generosity at iyon yung naging very evident sa buhay ng unang iglesia na ating pinag-aaralan ngayon. Kaya bilang application mga kapatid, how do we view our possessions? Are they ours alone or do we see them as belonging to God and available to serve others? Nagagamit ba ang ating resources para sa pangangailangan? Mga kapatid, ang Tinig ng Pag-asa has been a ministry for quite some times now. Alam niyo po ba kung bakit ito nagpapatuloy? Kasi may mga tao na nagsusuporta sa Tinig ng Pag-asa, hindi monetarily. Wala pong tinatanggap ang Tinig ng Pag-asa kahit na single dollar. Wala. Ito po ay tumatakbo because of the generosity of each one of you in prayers. At sapat na yon yung ipanalangin nyo na huwag kaming magkukulang. Kasi pag nagkulang po kami, edi hindi na ako makapag-TTNP, baka maghanap buhay ako ng sekular. Sa halip na
gamitin ko ang oras ko sa pangangaral, magtatrabaho na lang ako, maggagawa ako ng sideline o kaya mamamasukan ako para makapagtrabaho, tugunan yung pangangailangan ko sa aking pamilya. Pero dahil sa inyong mga dasal, sa inyong mga panalangin, hindi kami kailanman pinagkulang ng Diyos. At dahil po doon, sa inyong mga suportang panalangin, nagpapatuloy po ang ministeryo. Pero kung meron pang mga material na sobra sa inyong mga pangangailangan at nais nyong maging instrumento ang tinig ng pag-asa sa mas malawak pang gawain katulad ng pagdamay sa mga misyonero. Marami pong mga missionaries na tinutulungan ng inyong lingkod, hindi ko na lang po ibino-broadcast. Alam na po yun ng kung sino man yung ating nadadamayan. Pero we would like to be a channel of that generosity or to be generous to those missionaries na alam nating kulang, kapos, at lalo po sa Pilipinas na wala naman talagang mga pagkukuhanan. So kung nais ninyo na maging kabahagi doon, just contact me and message me, then we can be, or you can be a channel of that generosity also. So generosity reveals where our heart truly is. Sabi ko, nasaan daw ang iyong puso, naandoon din naman ang iyong, kung ano laman ng puso mo, yun din ang iyong mga gagawin at yun ang iyong ipaglilingkod. So makikita po natin ang dalawang palatandaan ng iglesyang puspos ng Espiritu Santo. Again, hindi nagkikikisay, hindi nag-i-speaking in tongues, o kung ano-ano pang mga pinagagagawa, makikita natin dito. Ang unang palatandaan ay unity, second ay generosity, pangatlo ay spirit-filled testimony. Sa verse 33, ang sabi, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus. They continue to testify. So the apostles, kung makikita po natin, proclaim boldly the resurrection of the Lord Jesus. So unity and generosity strengthened their witness. Kapag nagkakaisa ang iglesia at may mga resources para sa pangangaral, lalakas ang ebanghelisasyon. Alam nyo minsan kung bakit ang iglesia hindi makapangaral, kung bakit hindi makapag-establish ng mga local congregation pa o ng mga mission point. Bakit? Una, wala kasing pagkakaisa. Pangalawa, ubod ng kukuripot ng mga miyembro hindi nagbibigay. So magre-resulta ito ng mahinang evangelization. Kaya anong gagamitin na resources ng iglesia para mag-evangelize? Wala. Kaya kung titingnan po natin, magkakabahagdan yan magkakakonekta. Yung strength of witness to evangelize, manggagaling yan saan? Sa pagkakaisa at sa pagiging generous ng iglesia. Alam niyo po mga kapatid, kahit na po sino dito sa Canada cannot question what Winnipeg Unida did when it comes to the propagation of the gospel here in Canada. Nagpapasalamat ako ng lubos sa mga kapatiran sa konsilyo ng iglesia sa Winnipeg sa kanilang generosity dahil ito po ang nag-spearhead kung bakit nakapag-establish ng mission board. Yung Unida Christian Church of Canada Mission Board ay sinuportahan ng Winnipeg Unida Christian Church. Yung Winnipeg Unida ang siyang nag-finance, nag-envision na darating yung panahon na kailangan tayong magsuporta sa mga misyonerong ating ipapadala sa iba't ibang bahagi ng Canada para mag-establish ng mga local congregation. At mga kapatid, again uulitin ko, ang Spirit-filled congregation or Spirit-filled church ay hindi kung ano-anong mga propaganda ng miracle healing, crusade at kung ano-ano. Ang palatandaang unay pagkakaisa, pagkatapos overflowing of generosity from the unity of the members,
and it will produce strength for their witness. Their words had credibility because their lives reflected the power of the gospel. Napakahirap naman magmi-mission kayo tapos wasak-wasak kayo. Magmi-mission kayo, kanya-kanya kayong propaganda, pagalingan kayo ng pagmi-mission. Tapos may mga nagmi-mission na iba ang intensyon, hindi naman talaga for the glory of God and for the establishment of the kingdom of God, kung hindi mga pampersonal na agenda, magmi-mission para lang sa sariling pag-unlad, pag-asenso, at pagtugon sa kanilang mga pangangailangan. So dito po very evident in the book of Acts chapter 4, the great power of the apostles continued. And that power came from their unity, from their generosity, and it produced power in their witness. They testified to the resurrection of the Lord Jesus. Pero ang lahat ng ito'y nag-ugat sa kapuspusan ng Santong Espiritu. So the church was not only preaching grace, they were displaying the grace of God. Minsan, napakahirap mga kapatid, ipapangaral mo yung biyaya ng Diyos pero mukha ka namang walang biyaya. Kaya in application mga kapatid, our testimony is powerful when our lives align with our message. Orthodoxy equals to orthopraxy. Ipapakita natin yung pag-ibig ng Panginoon pero kayong nasa loob ng iglesia, wala namang pag-ibig sa isa't isa. Kayo na nasa loob ng iglesia, hindi naman makita yung generosity sa isa't isa. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. At ito mga kapatid, ang kapangyarihan ng iglesia para lalong makapagpatuloy. So if we preach Christ but live selfishly or divided, our witness is weakened. We are only strong because of our being brother one to another. Amen mga kapatid? Now, pang-apat at panghuling punto na ating makikita sa verses 36 to 37. Ito po yung the Spirit-filled encouragement. It will be evident also sa iglesyang puspos ng Espiritu Santo. Nakita po natin sa 36 and 37, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So dito po mga kapatid, inintroduce si Barnabas. And we all know, paglipas pa ho ng mga talata at habang pinag-aaralan pa natin and we dig deeper in the book of Acts, makikita pa natin yung si Barnabas. Marami pong gagampanan niyan si Barnabas na role sa buhay ng iglesia. Pero dito siya unang ipinakita. Ang kanyang pangalan ay anak ng encouragement. Son of encouragement, Barnabas. His name means sons of encouragement dahil he sold his land and gave it to the apostles to support the church. Wow! Pag meron kang isang Barnabas sa loob ng iglesia, walang hindi kayang gawin ng iglesia. Amen po ba? No, marami tayong kilala, barya-barya, nagbibigay. Kung tutuusin, yung kanilang kayamanan, ubod ng dami. Pinapalakpakan na natin yung mga taong yun. Halos idambana na nga natin yun . Yun na nga yung mga nagiging Panginoon, maging ng mga pastor. Ang mga pastor, sunod-sunuran. Doon ba sa mga miyembro na nagbibigay lang ng barong tuwing mayroong pagtitipon, bibigay ng barong, magbibigay ng lechon kapag anniversary, naku, parang Panginoon na yung mga yon. No, kung ano sabihin nun, sunod-sunuran ng mga leader ng simbahan.
Ganun na nila pinapanginoon, barya-barya lang yon sa kanila. Pero dito, si Barnabas, wala siyang hiningi na status. In fact, marahil kaya ibinigay ni Barnabas ang lahat ng kanyang pag-aari kasi he will venture into a more deeper ministry. Iniwanan niya na nga yung mga yan at naging misyonero na lang siya kasama ni Pablo later on. Hindi po ba? Kaya dito, babalikan ko yan. Pagdating na po doon sa first missionary journey ni Apostle Paul, kasama si Barnabas, babalikan natin itong mga talatang ito to remind you ng unang naging buhay ni Barnabas when he was filled with the Spirit. He sold his land and gave it to the apostles to support the ministry of the church. Kaya nga makikita natin later, Barnabas would play a key role in encouraging Paul and supporting the mission to the Gentiles. His life reminds us that encouragement and generosity go hand in hand. Tandaan, encouragement and generosity goes hand in hand. Now, bilang application mga kapatid, are we encouragers like Barnabas? Our giving doesn't just involve money. It includes time. Just like what I had said a while ago. Your prayers, your presence, and words of life that uplift others are encouragement. Yun nga mga amen nyo lang dyan sa comment section enough na yan para ang inyong lingkod ay ma-encourage to preach more, to teach more. Yung presence ninyo sa TNP every morning. Ngayon, may 44 tayong nanonood sa atin. Lalo na po mamaya, alam niyo po, after an hour, nagiging 900 na yan or 1,000. I don't know, marahil yung iba ay nanonood sila ng nakapatago, ayaw nilang malamang nanonood sila. So it doesn't matter, pero they serve as my encouragement. Now, are we encouragers like Barnabas? So anong theological reflection natin ngayong umaga? Tandaan, this passage is a snapshot of the communion of the saints. Now, I believe in the Holy Universal Church. We believe that there is a universal church, generic church. Hindi po denominational church. We can be part of any congregation as long as it is rooted in the solid foundation of the apostles and the Word of God. Magiging part tayo nun. So this passage na ating pinag-aaralan ay snapshot of the communion of saints, a doctrine in the Apostles' Creed, and a strong Reformed teaching. Nagkakaisang iglesyang laganap. Ngayon, meron bang pagkakaisa talaga ang iglesyang laganap? Sabi ng Heidelberg Catechism, question 55, each member should consider it a duty to use his gifts readily and cheerfully for the service and enrichment of the other members. Yan ang goal. Yan ang makapagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang makita na ang kanyang katawan ay nagkakaisa, handa at maligaya habang naglilingkod sa isa't isa. Take note mga kapatid, the church is not just a gathering. The church is a family bound by Christ, called to share life, burdens, and blessings together. So bilang konklusyon, the early church shows us the beauty of spirit-filled living. Unity of heart is evident. They love one another deeply. Generosity of hand, they shared freely. Boldness of voice, they testified of Christ. And the last, encouragement of spirit,
they built one another up. This is what the gospel does. It transforms selfish sinners into a generous, united, and joyful community that reflects Christ to the world. Pwede ba nating sabihin, Amen? Yan ang iglesyang puspos ng Espiritu ng Diyos. So bilang reflection questions mga kapatid, pwede niyong gamitin sa inyong pag-aaral, Bible studies, or small group. Ang tanong una, do I contribute to unity in my church or do I sometimes create division? How can I practice generosity with what God has given me? Does my life match the gospel I share with others? And the last, who in my life can I encourage like Barnabas did this week? Sana po ay sagutin natin yan at sana makatulong sa inyo ang pagbubulay-bulay na ito. Magpatuloy po tayo sa paglago sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po'y dumulog sa Panginoon at manalangin. Our Father, our generous God, we thank you for this beautiful picture of the early church. Father, forgive us when we cling too tightly to our possessions or our pride. Fill us with your Spirit so that we may be of one heart and soul, generous with what we have, bold in proclaiming Christ, and encouraging to one another. Lord, make our church a living testimony of your grace for the glory of our Lord Jesus Christ alone. I am praying right now for my brothers and sisters, praying for those who are sick, praying for those who are longing for healing, and may you prove to them, O Lord, that you are a powerful, marvelous Father. This we ask in Jesus' mighty name. Amen and amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.